Magandang araw mga bata, magandang araw muli grade 10 at naririto na naman tayo para sa panibagong aralin ngayong unang quarter. Kamusta? Natapos ba natin ang mga modules at ang mga portfolio entries na dapat ay naisagawa na sana natin ang mga nagdaang araw? Inaasahan ko na nakarami na kayo. Ngunit kung sakaling mayroon pa kayong mga katanungan, huwag kayong mahihiyang magtanong sa ating group chat o kung hindi naman ay mismo doon sa ating Facebook group mag-post ng inyong tanong para nababasa rin at nakikita ng inyong mga kamag-aral. Makapagtulungan tayo na masagot o kaya maliwanagan yung ilang bahagi ng aralin na maaaring nakakapagpagulo pa sa inyong isipan. Ganun pa man, nagpapasalamat ako at naririto muli kayo upang ako ay samahan sa panibago nating gawain. Nung nakaraang linggo o mga araw ay ating pinag-usapan ng tungkol sa mitolohiya. Pinakilala namin sa inyo ang mga mahalagang Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego at Romano. Ganon din, ipinaunawa sa inyo kung paano may pagkakapareho at pagkakaiba ang mitolohiyang Griego at Romano. Lubos din namin ipinaunawa sa inyo kung ano nga ba ang kahulugan ng mitolohiya at kung paano ito naging bahagi ng ating makulay na panitikan. Sa pagkakataong ito, tayo ngayon ay magkakaroon ng pagkakataon upang makilala at maunawaan ng isa sa pinakamakulay, masasabi nating punong-puno ng pag-ibig. Isang mitolohiyang Griego na nagpapakita sa atin kung paanong ang pag-ibig ay lubos na makapangyarihan. Bago tayo magsimula, nais ko sanang pakinggan ninyo ang awiting ito. Kung alam ang kanta, sabayan. Ayan. At ating nakita at napakinggan si Janela Salvador sa kanyang bersyon ng orihinal na awitin ni Donna Cruz na pinamagatang Kapag Tumibok ang Puso. Anong kaugnayan ngayon nito sa ating magiging talakayan? Sabi kasi, kapag daw pumintig na at nagsabing ang puso mo ay umiibig na, mahirap daw itong labanan. Marami rin ibang nagsasabi na bakit mo lalabanan kung pwede namang ipaglaban. Ang tanong ko ngayon sa iyo, ano nga ba ang gagawin mo kapag tumibok na ang iyong puso? Kung sakaling, sabi nga ng mga kabataan, inlababo ka na, ano ang gagawin mo kapag umiibig ka na? Nag-iisip ka rin ba ng iyong magiging sagot? Kumuha ako ng pagkakataong makagawa ng isang online survey sa 100 kabataan na sa edad 14 hanggang 17, pawang mga naging estudyante ko kung hindi man ay kakilala o mga anak ng aking kaibigan na kaugnay ko sa FB o sa Facebook. Pinasagot ko sa kanila ang tanong na anong iyong gagawin kapag tumibok ang iyong puso o ikaw ay umibig. Sa 100 sumagot, narito ang naging bahagdan o pagkakahati-hati ng kanilang mga sagot. 20 sa kanila ang nagsabi na aalagaan nila ang kanilang nararamdaman. Titiyakin nila kung ito ba ay paghanga o pag-ibig na, pero wala na raw silang ibang hakbang pang gagawin. 30 naman sa kanilang nagsabing itatago lang nila ito at hindi ipaalam. Sapat na nalaman nila na umiibig sila. Ang iba naman ay sinabing lalabanan ang kanilang nararamdaman.
Hindi daw dapat. Sa edad nila, hindi sila dapat nakararamdam ng pag-ibig o hindi lamang sa edad. Baka may mga dahilan gaya ng relihiyon o kaya naman ay usapin ng pamilya at kung ano pa man. Ngunit, 35 sa kanila ang nagsabing ipaglalaban nila ang kanilang nararamdaman. Sa tingin mo, saan ka kaya kabilang dito? Kung sakali man, nakabilang ka doon sa 35 tao na sumagot na ipaglalaban nila ang kanilang pag-ibig. Handa ka ba na mag-isang lumaban kung sakali? Bakit ko ito naitanong? Paano kasi kung sakaling one-sided love lang ito? Ikaw lang ang may gusto. Paano kaya? Hihingi ka rin ba ng tulong kay nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Tunay ang pagpapag-ibig, lagi kang mananagin. Pagkasama mo siya, ay ligaya na walang matin. Listen. Ayan, narinig ninyo ang awiting Mr. Cupido. Pamilyar ba sa palabas na ginamit ko? Oo, no? Ito ay isa sa mga tinatawag nating Chinese novela na nauso, chinovela kung tawagin, na nauso 2 taon na yata ang nakararaan. Ipinakikita rito ang pag-iibigan ng 2 bidang artista na nasa inyong harapan sa ngayon. At batid kong karamihan sa inyo ay alam na sa simula ang pag-iibigang ito ay hindi naging pareho. One-sided love nga kung tawagin natin. Unang nagkaroon ng damdamin ay ang babae patungo dun sa lalaki at ginawa niya ang lahat, ipinaglaban niya ang kanyang nararamdaman upang makuha niya ang pag-ibig o ang atensyon ng lalaking kanyang minamahal. Ganun pa man, ayan, medyo parang bumigay siya ng dulo at hindi niya na tinuloy. Nakahanda na siyang bumitaw at hindi ipagpatuloy ang kanyang nararamdaman. Ito naman yung pagkakataong pinana na yata ni Cupido ang damdamin ng ating bidang lalaki, kaya naman siya na ngayon yung merong gusto dito sa babae. Ayan. Nagkaroon man ng maraming balakid sa pag-ibig, nasiguro naman natin na sa bandang huli sila'y nagkatuluyan. Ang tanong ko ngayon sa inyo, ikokonekta natin itong mga awiting ito at ang palabas na pinanood natin doon sa akdang ating pag-aaralan. Ang pag-ibig daw kasi, hindi ito laging masaya. Laging may mga balakid. At kabilang sa mga balakid na ito ay ang kawalan daw ng tiwala ng isa sa kanyang kapareha. Kaya ang tanong ko na nais ko sanang pagnilayan ninyo, hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Maraming ganitong kwento, no? Mga tamang hinalang tinatawag, kaya nga daw hindi nagtatagal ang isang relasyon. Sa makatwid, tama bang sabihin na hindi sapat ang pag-ibig? Kailangan ng tiwala? Ano kaya ang inyong palagay? Kayo ba ay sumasang-ayon sa aking sinabi? Sandali lamang ha. Huwag magmadali sa pagsagot. Pag-isipang mabuti ang tanong na, hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Maaaring maging gabay ang ating akdang tatalakayin ngayong araw na ito. Ito ay ang mitolohiyang Cupid and Psyche, na kung minsan may mga bumabanggit sa atin ng Cupido at Psyche, ang pag-ibig at kaluluwa. Ayan. Ito ay isang tanyag na klasikong mitolohiya
Nagmula ito sa panitikan ng Roma sa Italia at isinalaysay ni Lucius Apuleius Madaurensis, isang manunulat na Latino noong ika-2 siglo. Bahagi ito ng nobelang Metamorphosis. Anong layunin? Nais ipakita at inulat ng akdang ito ang mga mata ng mambabasa kung ano nga ba ang tunay at tapat na pag-ibig. Narito ang ating mga tauhan para makilala ninyo at masundan ang ating kwento. Naririyan si Psyche o si Psyche, ang pinakamagandang mortal, asawa ni Cupido. Si Cupid o Cupido, ang anak ni Venus, na inakalang halimaw ni Psyche. Si Venus, ang pinakamagandang diyosa at galit sa mortal na si Psyche. Ang hari, ang ama ni Psyche. Si Apollo, ang Diyos na nagbigay ng orakulo tungkol sa mapapangasawa ni Psyche. 2 kapatid na babae, mga nakakatandang kapatid dito ni Psyche na nag-utos sa kanya na tignan ang kanyang asawa. Si Zephyr, ang hanging nagsilbing taghatid kay Psyche. Si Mercury ang nagdala kay Psyche sa kaharian. Si Jupiter, kilala siya, ang Diyos ng lahat ng Diyos. Persephone, ang asawa ni Hades. Cerberus ang bantay sa kaharian ni Hades at Persephone, at si Charon ang tagahatid sa kaharian ni Hades at Persephone. Pansinin niyo mga pangalan lumabas, ano? Diba? Kaya sinabi ko sa inyong napakahalagang maunawaan ninyo at makilala ang mga pangunahing Diyos at Diyosa sa bundok ng Olympus. Handa na ba kayo? Ating tunghayan ang Alam mo ba na mismong si Cupido ay napana ng sarili niyang palaso at umibig ng gusto? Malamang hindi mo lamang ngayon narinig ang mitolohiyang ito at naniniwala rin ako na naiintindihan ka na kung ano ang isang mitolohiya. Kaya naman, alamin na natin ang kwento ng pag-ibigan ni Cupido at Psyche. Noong unang panahon, may isang hari na mayroong 3 gagandahang anak na babae. At isang hari ito ay si Psyche, ang tinuturing na siyang pinakamaganda sa 3 mga prinsesa. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan. Kahilingan ito, napangayaan at nakalimutan nilang mag-alay kay Venus, ang diyosa ng kagandahan. Dahil sa inggit at galit, kinutusan ni Venus ang kanyang anak na si Cupido na paibigin si Psyche sa isang halimaw. Sinunod naman ni Cupido ang utos ni Venus. Ngunit nang kanyang masilayan ang ganda ni Psyche, umibig din siya rito. Nang makauwi si Cupido, inihiling niya ang kanyang nararamdaman sa kanyang ina. Nagtiwala naman si Venus sa kanyang anak at umasang itupad nito ang kanyang ipinag-uutos. At hindi na naganap ang inaasahan ni Venus. Hindi umibig si Psyche sa isang magkakatapang nilang o kahit na pang kanino. Ito ang lubos na pinagdaanan ng mga hari dahil walang sino ang umibig kay Psyche. Kontento na ang karamihan na pagmasdan at sumahin siya mula sa malayo. Samantalang ang kanyang 2 kapatid na malayo ang itsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at mamumuhay ng masaya sa kani-kanilang palasyo. Nabahala ang amang hari kung kaya't naglakbay ito upang humingi ng tulong kay Apollo. Humiling siya kay Apollo ng payuhan kung paano makakahanap ng mabuting lalaking ibig sa kanyang anak. Hindi alam ng hari na una na palang humingi ng tulong si Cupido kay Apollo. Ang payo ni Apollo, makakapag-asawa si Psyche, ngunit kinakailangan niya lamang itong ihisa ng pamburol at dalhin sa tuktok ng isang bundok at iwang mag-isa. Doon niya makikilala ang isang nakakatakot na nilalang na siyang kanyang mapapangasawa. Susunduin siya ng isang halimaw, isang ahas na may pakpak.
naghina siya sa itinayo niyang ulo. Dali-dali niyang inutos-inutos ng pagbuhol si Saiji at habang tumikinis, inilagay nila si Saiji sa tuktok ng mundo. Doon, iniwan nila si Saiji at naghintay ito habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong mundo. Natakot siya sapagkat hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Patuloy siyang umiiyak at nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na tihip ng hangin ni Zephyr. Inilipad siya nito at inilapag sa isang lubhang kasing lambot ng kama at pinahalimuyak ng mamamanging bulaklak. At naihatid ni Zephyr si Saiji sa bahay ng kanyang mapapag-asawa. Sa harap ng isang mansyon na yari sa gilat at gulo. Dito nalibang si Saiji. Habang inaantay ang kanyang mapapag-asawa, kumain siya ng masasarap na pagkain at buong araw ay naging ng musika at awitin ng koro na hindi niya nakikita. At pagsapit nga ng gabi, nangyari ang kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang pagdating ng isang lalaki at tulad ng mga tinig, hindi niya rin ito nakikita. Ganun pa man, bumulong ang lalaki sa kanyang tenga. Nang marinig niya ang tinig ng lalaki, nawala ang lahat ng takot na kanyang nararamdaman at naniniwala siyang hindi halimaw, kundi isang tapat ang asawang matagal na niyang inaantay. Panatag na si Saiji sa paninirahan sa mansyon sa piling ng kanyang asawang hindi niya nakikita. Ngunit isang araw, dinalaw si Saiji ng kanyang mga kapatid. Bagamat nilalaan na siya ng kanyang asawa sa maaaring kapahamakang mangyari, hindi napigilan ni Saiji ang makipagkita sa kanyang mga kapatid. At dito, nalaman ng mga kapatid ni Saiji na napakaganda ng kanyang buhay. At dala ng inggit, pilit nilang inalam kung sino ang naging asawa ni Saiji. Lubos man ang pagtanggi sa kanyang lihim, sa kabila ng kanilang pangunguli, ay nasabi rin ni Saiji na kailanman ay hindi niya pa nakikita ang kanyang asawa. Dahil dito, sinabi na ng kanyang mga kapatid ang kunagulo. At nang sumunod na pagkikita, tinuruan si Saiji ng kanyang mga kapatid. Gamit ang lampara at punyal, ninais ni Saiji maisakatuparan ang pagkilala at pagpatay sa asawa. Ngunit, labis siyang nabighani sa kagwapuhan nito. At ito ang nagligtas at nagdala rin sa kanya sa kapahamakan. Naturuan ng langis ang kanyang asawa at ito ay nalihim. Dito napagtanto ng lalaki na walang tiwala sa kanya si Saiji. Kaya linisin ito at nabigang hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Nang malaman ni Saiji na si Cupido ang kanyang asawa, ay nagsimula na siyang hanapin ito. Si Cupido sa kabilang banda ay umuwi sa kanyang inang si Venus at naisalaysay ang nangyari sa kanya. At dahil dito, mas lubos ang selos at galit na naramdaman ng Diyos na si Venus kay Saiji. Kaya, hindi niya tinulungan itong si Cupido na gamutin ang kanyang mga sugat. Bagkus, determinado siyang harapin si Saiji at iparamdam dito kung paano magalit ang isang Diyosa kapag hindi nasira sa isang mortal. Nang makaharap ni Saiji ang Diyosang si Venus, humingi ito ng kapatawaran, ngunit determinado ang Diyosang si Venus na bigyan ng mga pagsubok itong si Saiji hanggang humupa ang kanyang galit. Nang dumating si Saiji sa palasyo ni Venus, dinala agad siya sa isang malaking lalagyan na puno ng iba't ibang uri ng maliliit na butong pinaghalo-halo niya. Inutusan niya si Saiji na bago magdilim, dapat ay napagsama-sama na niya ang magkakauring buto. Pinitigan lamang ni Saiji ang malalaking puntos na buto dahil alam niya napaka-imposible ng pinagagawa sa kanya ng Diyosa. Ngunit, tinulungan siya ng mga langgam. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kanyang nakita. Sinabi niyang hindi pa tapos ang pagsubok ni Saiji. Binigyan niya pa si Saiji ng isa pang pagsubok. Kinaumagahan, isang
Isang mapanganib na pagsubok ang ipinagawa ni Venus kay Psyche. Pinakuha niya si Psyche ng iyong pambalahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog. Ang mga tupa ay mababangis at mapapanganib. Nang marating ni Psyche ang ilog, natukso na nga siya halos tumalon at magpalunod na lamang upang matapos ang kanyang pagkila. Hanggang makarinig siya ng tinig mula sa halaman na nasa tabi ng ilog. At sulat niya siyang, huwag mong antayin na makakuha ka mula sa mga hayop. Bakit hindi ka tumungo sa mga halamanan at doon ka gumawa ng mga gintong balahibong nakasabit sa mga sanga? Sinunod ni Psyche ang payo ng halamang nasa tabi ng ilog at umuwi siya sa kaharian ni Venus na dala ang mga gintong balahibo ng tupa. Mas lalong nagpuyo si Venus at nagalit. Hindi mo ito nagagawa ng mag-isa. Malamang may mga tumutulong sa iyo, kaya bibigyan pa kita ng pagkakataon upang patunayan ang iyong sarili. Binigyan niya si Psyche ng kasko at upang maipon ng itim na tubig. Nagtungo si Psyche sa ilog ng Styx. Nakita niyang malalim ang bangin at mga bato. Tanging may pakpak lamang ang maaaring makaigib ng tubig. Sa lahat ng kanyang pagsubok, ito na yata ang pinakamapanganib. At tulad ng inaasahan, may tumulong kay Psyche. Isang agila ang tumagit sa kasununaan ni Psyche at lumipad malapit sa dagat. Pagbalik ng agila, puno na ng itim na tubig ang kasko. At hindi ka rin sumuko si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng parusa sa kawawang mga tao. Binigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng kagandahang bukunin mula kay Persephone, ang reyna sa ilalim ng lupa. At gaya ng mga nauna, tumalina agad si Psyche. Dala ang kahon, tinalantad niya ang daan papunta sa kaharian ni Hades. Tinulungan siya ng isang kore na nagbigay sa kanya ng detalyadong hakbang patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa. Una, kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. Kailangan niyang sumakay sa isang bangkang ang bangkero ay si Charon. Kailangan niya itong bayaran ng pera upang siya ay makatawid. Makikita niya ang lansangan patungo sa palasyo. Sa pintuan ng palasyo, may nagbabantay na isang asong 3 ang ulo. Kapag binigyan niya ng cake ang aso, ito'y magiging maamo at papayag na magpapasok sa palasyo. At gaya ng inaasahan, nagawa lahat ni Psyche ang ipinaliwanag ng kore. Pinaunakan din ni Persephone ang kahilingan ni Venus. Agad nakabalik si Psyche ng mas mabilis pa sa kanyang pagbaba. Gayunpaman, naging marupok si Psyche. Sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang mas mapaibig pa muli si Cupido sa kanya, natukso siyang kumuha ng konting ganda sa loob ng kahon. Ngunit nang buksan niya ito, nakadama siya ng matinding panghihina at agad nakatulog. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupido. Saglit na siyang makita ang kanyang asawa, ngunit ibinalanggo siya ng kanyang ina. Mahirap kalabanin ang pag-ibig, kaya humanap si Cupido ng paraan upang makatakas. At nahanap niya agad si Psyche malapit sa palasyo. Agad niyang binawi ang pagtulog ng asawa sa pamamagitan ng pagtusok ng muso nito. Pinagalitan niya ang asawa ng ito ay malasing dahil sa pagiging mausisa nito na umuulit muli sa kanyang kapakapangan. At sinabi niya magtungo si Psyche sa kanyang ina at ibigay ang kahon. At dito na magtatapos ang pagpapahirap ng kanyang ina kay Psyche. Samantalang si Cupido naman ay lumipad patungo sa kaharian ni Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at tao. Hiniling niya na tiyaking hindi na sila gagamalain ng kanyang ina. Pumayag si Jupiter at nagpatawag ito ng pagpupulong sa mga Diyos at Diyosa kasama si Venus. Ihayag niya sa lahat, si Cupido at Psyche ay formal ng ikinasal at wala nang dapat pang gumambala sa kanila, maging ang ina si Venus. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga Diyos at dito iniabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos upang maging immortal. Naging panatag na rin si Venus na maging malulong si Psyche sapagkat sarili ng Diyos at kung nagkirahan na ang malunan sa kanila ng mga
pagpapagana para sa Psyche sa pagsamba ng tao kay Venus. Ang pag-ibig, si Cupido at kaluluwa, si Psyche, ay nagtatakbo sa likod ng mga mapait na pagsubok at ang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman. At iyan ang ating mitolohiyang Griegong pinamagatang Cupid and Psyche o Cupido at Psyche. Nagustuhan mo ba ang ating pinanood? Para lang itong isang telenovela na nakikita natin ngayon sa telebisyon. At batid ko na lahat tayo ay nagkaroon ng konting koneksyon sa kung ano yung pinagdaanan ng ating mga bida. Pero nais ko rin sanang maisip mo, pagnilayan mo. Sino nga ba ang mas nagmahal sa kanilang dalawa? Si Cupido o si Psyche? Si Cupid o si Psyche? Sino ang mas nagmahal? Si Cupido na sa una pa lamang ay na love at first sight at sumuway sa kanyang magulang at sa bandang huli din ay binalikan ng babaeng kanyang minamahal? O si Psyche o Psyche na linabanan ng lahat ng pagsubok ay kanyang kinaya upang mabawi ang lalaking kanyang minamahal? O mayroon nga ba talagang dapat mas nagmamahal sa dalawang nag-iibigan? Iyan ang ilan sa mga tanong na dapat sana nating maunawaan o tayo mismo makahanap ng kasagutan mula sa aral na nais ihatid sa atin ng mitolohiyang inyong napakinggan. Balikan natin ngayon ang ating tanong na nais ko sanang pagnilayan natin. Hindi nga ba talaga nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Pagmasdan ninyo ang inyong ama at ina o ang mga tao sa paligid ninyo na mayroong mga karelasyon, hindi lamang relasyong romantiko. Kinakailangan nga ba talagang may tiwala ka sa taong minamahal mo? Kailangan nga bang ang pag-ibig ay marunong magtiwala? Mas magiging maganda ba ang isang relasyon kung ang pag-ibig ay sinasamahan ng lubos na pagtitiwala? Lahat ng iyan ay bahagi ng aral na iniiwan sa atin ng mitolohiyang ito. At sana, kahit matapos ang iyong panunood sa aralin ito, dala-dala mo ito at ikaw mismo sa sarili mo ay mahahanap mong mga kasagutan at maisasabuhay mo ito sa iyong sariling mga paraan at sa iyong sariling relasyon. Bilang pagbabalik-aral, ang kwentong Cupid at Psyche ay isang halimbawa ng mitolohiya ng Roma kung saan binigyan diin ng mga katangian at ang batas ng mga Diyos at Diyosa ng Olympus. Ang akdang Psyche at Cupid ay umiikot sa kwentong pag-ibig ng dalawang nilalang na nagmula sa magkaibang mundo. Ang pag-ibig na unang sinira ng kawalang tiwala ni Psyche at Cupid hanggang sa siraing dinakina ni Cupid na si Venus. Ngunit ang pag-iibigan nito ay tiyak na mas higit pa sa mga dilubyo at pagsubok dahil napagtagumpayan nila ito. Sa huli, ay naging immortal na rin si Psyche at wala nang hadlang sa pagsasama nila Psyche at Cupid. At dahil diyan, nais kong gawin ninyo ang dalawang portfolio entry na aming i-upload sa ating group chat at FB group. Ang unang portfolio entry ay ang ating pangsyam at ito ay pinamagatang Help Wanted. Ang awitin ng Black Eyed Peas na Where is the Love ay naghahanap ng pag-ibig at nagpapaalala na maaring ang pag-ibig ay makapagpabago sa maraming bagay. At ngayon, isa ka rin sa mga naghahanap daw ng pag-ibig. Ipagpalagay natin na si Cupido ay bubunot at magbabasa ng isang liham na humihingi ng tulong sa kanya sa larangan ng pag-ibig. Ano kaya ang idudulog mo sa kanya? Isulat mo ito sa loob ng puso. Simulan mo sa Dear Mr. Cupido. Ang ikalawang portfolio entry para sa araling ito ay pinamagatang I would do anything for love.
Ipagpalagay na bibigyan ka ni Venus ng pagkakataon na mamili ng mga pagsubok na magpapatibay sa iyong relasyon? Hanggang saan kaya ang kakayanin mo? Ipaliwanag mo to, ikwento, isalaysay sa akin. At kung maaari, pakisalungguhitan mo ang mga salitang kilos o pandiwang ginamit mo sa iyong talata. Uulitin ko, ang soft copy ng dalawang portfolio entry na ito ay i-upload ko sa ating group chat at FB group. Naway nagustuhan mo ang ating talakayan o ang ating aralin ngayong araw na ito. Narito ang ating mga sanggunian kung nais mo muling bisitahin at nais mo pang palawigin ang iyong mga kaalaman hinggil kina Cupido at Psyche or Cupid and Psyche. At yan, grade 10 ang nakatakda ninyong pag-aralan para sa mga susunod na araw. Nawa makatulong ito at inyong matapos ang inyong mga gawain. Muli, lubos na pag-iingat hanggang sa muli. Inaasahan ko ang ating muling pagsasama sa mga susunod na aralin. Maraming salamat!